Hi guys, this is Ryan. You are watching again my vlog, and for our today's episode, don't Char! Dabardan guys, this is Ryan. You are watching again my vlog, and for our today's episode, as I mentioned on my previous vlog, I will tell you and I will share with you some of the informations para sa mga aspirants natin from the Philippines na gusto makapag-apply and someday is makapag-work dito sa Croatia, Europe. So, i-share ko sa inyo yung agency, yung process, yung requirements, and yung mga placement fee ni kabayan para makapunta and makapag-work dito sa Croatia. But before anything else, if you are new to this channel and if you haven't yet subscribed to my YouTube channel, napaka-demanding. Please help me to reach 3,000 subscribers. So maraming salamat po sa lahat sa patuloy na mga nagsusubscribe, patuloy na nanonood, and ayun, sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. So, patagal na patagal is palaki po tayo ng palaki ang ating community, hindi lang sa YouTube, kahit sa Facebook page, The Philocalist, sa Instagram, and sa TikTok. Yan, maraming salamat. So, hindi ako nawawala ng araw na nakaka-receive ako ng mga message about sa mga inquiries ng ating mga aspirants. And kung meron ako hindi mga nare-replyan, sorry talaga. Okay, I will do my best pa rin talaga makapag-reply kasi nga po busy sa work talaga. Ayan, napakapina ko. So, yun, as I mentioned nga, diba, sa previous vlog ko, nag-assign yung isang kasama. So, medyo talagang kulang kami sa tao ngayon. And yung pasok talaga namin ay bonggang-bongga rin ang oras. Closing, morning to closing. Ang gunabuo ko. Char. So, ayun na nga. So, without any further ado, let's start. Char! But before anything else, okay, again, this content po ay based sa experience ng ating kabayan from a specific agency. So, hindi ko lalahatin, hindi ko i-elaborate, hindi ko i-generalize na ganito yung magiging process ng agency sa Pinas. Pero siguro naman, di naman makakalayo ang mga processing dyan sa Pilipinas since, ayun nga, maraming requirements. And alam nyo guys, to be honest kahit may mga nababasa kayo o meron kayong mga naririnig or meron kayong mga encounter na sinasabi na wag na kayo mag-work sa Croatia kasi yung puro seasonal jobs lang, ayan, mga ganyan, which is totoo naman. And hindi naman ako nagkukulang lagi, like kagaya ko, na magpaalala po sa inyo na hindi naman din lahat ay seasonal, pero karamihan ay seasonal jobs. And hindi na ako nagkukulang ng paalala na mahirap maghanap ng trabaho during winter. Pero ako kung ikaw ay magagaling ng Pilipinas, for me is go na. Kasi as long as na accredited ka ng Philippine government, tapos yung ticket mo, isagot ng agency or ng employer, and makakabakasyon ka, then makakabalik ka ulit. So, diba, kahit pa sabing seasonal lang yung trabaho, at least naman in that 6 months or in that 6 to 8 months na nag-work ka sa summer dito sa Croatia, uwi ka ng Pilipinas, tapos babalik ka ulit for next season. Okay na yun for me. Hindi ka natalo doon. Kasi nga, at least nakaka-uwi ka, nakakabakasyon ka ng ilang months sa Pilipinas para makapiling ang iyong pamilya. Unlike ako, Diyos ko, ay sa mga nag-cross country, ayun yung kaibahan din. Pero yun nga, syempre, at the end of the day, it's your decision pa rin kung ano yung tingin mo is for you, ano yung makakaganda ng buhay mo. And ayun, wag natin i-compare yung naging experience ng iba sa magiging experience nito, magiging experience niya. Iba-iba po tayo na pwede magiging experience. Iba-iba tayo kung paano natin i-overcome yung mga struggles. Kasi hindi naman lahat is happy tayo. May mga pagkakataon na may stress tayo sa seasonal jobs, ay mga ganyan. So, wag natin ilahatin na pare-parehas. And ang dami ko ng kuda. So, okay. And yun, as you can see naman yung mga pag-share ko ng mga ganito guys. Wait lang, copy lang ako. Hindi ako yung parang, alam niyo, nag-i-interview. Nahiya ako. So, ang ginagawa ko na lang is, chinichika ko lang sila, kuha ako ng details, and then, asking for their permission na ganito, ganyan. So, pumayag naman sila. So, thank you pala kay Ate Maricel, galing ng Pilipinas. And, karating lang yan ng Dubrovnik dito.
This month yata. This month. So, nagbo-work siya sa Emlinar. Ano siya, bakery siya dito guys, sa Dubrovnik, sa Croatia. Sikat yan. Ang sasarap ng mga tinapay. Salamat sa patinapay, ate. Mahilig kasi ako sa pastry, sa tinapay, guys. So, one time, nagbigay siya sa nag-share siya ng blessings. So, thank you. Nabusog kami, hindi na kami nakapag-dinner noon. Yun na lang yung kinain namin yung tinapay. So, ito na nga. Simulan na nga natin. Okay. Bago tayo, check natin ang ating kodigo. Okay. So, si ating Maricel po ay galing ng Pilipinas. Ayan. So, ano ba raw yung kanyang agency sa Pilipinas? So, nag-apply po siya sa Human Link International Manpower. Di ko sure. Tingnan nyo na lang yung details. And yan po yung pinost ko din na for me, nakikita ko sa work abroad na accredited. May mga job offers and legit na agency sa Pilipinas. Ang dami nilang hinire, ang dami nilang inopen na positions, ang dami nilang vacancy na inopen sa work abroad. 500 yata yun. Positions na 100. Basta ang dami. And isa sa ating Maricel sa napalan na nabiyayaan ng mabilis sa proseso, working permit, papunta dito sa Croatia. So, yon. Bukod pa sa agency sa Pilipinas, kailangan po talaga is meron kayong agency dito sa Croatia. So, ang agency po ni ating Maricel dito sa Croatia ay ang Pinoy 385 or mas kilala sa tawag na Jobs in Croatia. So, yun for me is isa sa pinakamagandang agency. Now, wala pa akong nababasang any bad from them kasi ang ganda talaga ng Pinoy 385. Pakabi ulit ako. Kuda ko ba? Ayun, yun na nga. So, Pinoy 385. Ianong ko siya. Kailan siya nag-start mag-apply? So, nag-apply siya. Interview face-to-face ay noong December 7. So, birthday ng mami ko. Ayan. Na-interview siya noong December 7. And ang position na in-applyan po niya ay store attendant or retail or store attendant. So, yun nga. Ang trabaho nila dito is sa Emlinar. Sila yung nagbe-bake ng tinapay or minsan nagkakahera sila. Ayan yung mga ganyan. Kaya isa sa mga perks talaga kapag kabayan yung kahera dito. Nakaka-discount kami. And may discount naman talaga kapag resident ka ng Dubrovnik. So, malaking perks talaga sa amin yun. And then, ano may mga medical? Okay, ito yung mga sinasabi nila na bakit iba yung medical sa Croatia, sa mga cross-country, kasi sa Pilipinas. Okay, mga kabayan, mandatory po palagi pag galing ka ng Pilipinas ang general medical. Mula ulo hanggang paa ay i-check. Requirement po yan ang alam ko is ng gobyerno ng Pilipinas. Pero ako kasi galing ako ng Qatar. Nung umalis ako ng Qatar, wala akong medical doon. Nung dumating ako dito, ang medical ko lang is blood. So, pag galing po kayo ng Pilipinas, makakamalito kayo. Mula ulo hanggang physical examination, psychological examination, mga ganon. Ayun, part ng medical yun. Nag-medical sila sa gold sa gold medical. Okay? So, gaano raw ba katagal lumabas yung job offer after ng interview? So, si kabayan po ay nakatanggap agad-agad ng job offer 1 week after ng kanyang interview. Ngayon, gaano ba raw katagal bago naman lumabas ang kanyang working permit? So, almost 2 months ang kanyang hinintay para lang makalabas ang kanyang working permit. And yun to guys, kasi siguro napakaswerte niya. Kasi naghihintay rin siya ng pooling ata. Pooling siguro in terms of pooling. Bound for Korea sana siya. Pero, ayun, biglang na-discover niya to si Human Link and bound for Europe. Ayun, ginrab na niya yung opportunity na makapag-apply. So, ang VFS, ayan. Ito yung maganda. Dito ako nagulat. Ang nangyari, nung nag-VFS na sila, si VFS mismo ang pumunta ng Human Link agency para mag-i-process yung visa nila, yung VFS. And I think sa Jakarta, pinadala yun. So, diba, parang ang laking
perks din sa kanila yon na hindi na sila pumunta ng consulate, ng embassy, ng consulate ng Croatia sa Pilipinas. So, yung VFS na mismo yung pumunta sa agency para ma-process. Kasi nga, diba, ang dami nga inopen ni Human Link na mga positions, na mga vacancies para sa mga Pinoy. And thank you, Human Link, sa pagbibigay, pakikipag-tie up sa mga agencies dito sa Croatia para maka-experience sa ating mga kabayan na makapag-work dito sa Europe. Okay, ano yung requirements ni kabayan? So, ang requirements po na hiningi sa kanya ay NBI with apostille, passport, e-registration, pag-ibig. So, yun yung mga requirements sa kanya bukod pa sa medical. And gaano katagal bago lumabas ang kanyang passport with visa? Okay, 15 days. Diba? Iba-iba. May ibang maximum 1 month, mayroon pang 1 month na wala pa. So, kay Ate Maricel ay 15 days. Exacto 15 days dumating. So, ang bilis din. Ako sa Qatar is 10 days eh. At isa sa mga tanong ng mga karamihan, magkano ang placement fee? So, ang placement fee ni Ate Maricel ay 36,414. Okay. So, I can expect na rin na may placement fee. Ayan. Kasi walang libre ngayon. So, bakit daw Croatia? Tinanong ko siya, bakit Croatia, ang pinili mo? Hindi na lang Korea. Siguro yung once in a lifetime experience na makakapag-Europe ka on her age. And itinig na niya yung opportunity na Euro yung kukuha niyang sweldo. Again guys, huwag yung isipin na ito sa mga nanonood po, huwag yung isipin na porke Euro ang sahod ay malaki ang papadala. Okay? Mataas naman po ang cost of living dito compared siguro sa Euro. Gulo. Sa Korea. Pero yun nga, syempre, at the end of the day nga, sabi ko nga, it's your choice pa rin kung ano yung gusto mong maging kapalaran, ano yung gusto mong mapuntahan, and kung ano yung gusto mong maging experience. It just so happened to her na she just have to choose between Korea and Croatia. And then she, of course, pinili niya ang Europe, so Croatia. And I asked her ano yung may papayo niya sa mga aspirants na kahit sa mga nakapagpasa na ng mga requirements, nakapagpasa na ng mga passport, be patient lang, according to her, and again, lagi ko din sinasabi yan, be patient lang guys, kung para sa inyo, ay para sa inyo. And kung ano man yung paghihintay ninyo, kung talagang para sa inyo talaga guys, kahit matagal man yan, darating at darating yan. Isipin nyo na lang na kapag kinuha na ng VFS yung mga documents ninyo, maghihintay na lang kayo. Enjoy nyo na lang ninyo yung pag-i-stay nyo sa Pilipinas kasama ang inyong pamilya. Kasi malayo-layo ang inyong babiyahin. Ilang kontinente pa mababiyahin ninyo para mapuntahan itong Croatia. So yun lang naman yung mga basic questions and mga basic na ini-inquire sa akin ng mga kabayan from the Philippines. And I hope na nakapag-share na naman ako sa inyo ng mga informations para sa mga aspirants natin na gusto makapag-work dito sa Croatia. So again, thank you Ate Maricel sa opportunity na makakuha ako ng information from you and more tinapay pa mula Emlinar. So yun lang. Hindi ko na pagkakahaba-habaan tong video na to kasi gusto ko lang maging specific lahat. So, I hope na natulungan ko kayo again and please help me to reach 3,000 subscribers and please don't skip ads po. Help me to meet my threshold para naman, baka sahod tayo. Char! And please follow also my Facebook page, The Pilocalist. Ayan, active po ako sa mga reels ko dyan. Di ko naman kayo inobliga magbigay ng stars, pero baka naman. And to my Instagram and to my TikTok account. So, if you have any more suggestions na gusto nyo ipagawa sa akin, gusto nyo malaman, comment down below nyo lang and I will put my extra effort para magawa yun. And also, I hope na you can support my Dubrovnik Diaries vlogs. So, gagawa po ako ng mga ganyan, mga experience ko dito sa Dubrovnik para naman maidagdag natin sa ating mga niche, sa ating mga contents dito sa YouTube. So, thank you and ciao! I will see you on my next vlog. Char! Anong magagawa?